Alam mo yung pakiramdam once ma-observe mo kung paano ang lahat ay may kanya-kanyang bahagi sa iglesia. Mapapaisip ka na ang dami talagang ginagawang mabuti ng Lord. Ramdam talaga yung galaw ng pagmamahal niya sa lahat ng paraan. It's not really about the place, but it is still a home I want to care for dahil dito ako pinapalago ng Panginoon. Kaya, paano pa nga ba ako makakatulong sa burden para sa tahanang to? Meron tayong kapatirang bayanihan. It's our pledges every first Sunday of the month saved for our worship center's financial burdens. Para kay Lord at sa gawain niya to. After all, our giving should always be because we love the Lord Jesus. Kaya maliit man o malaki ang ating maibigay, kung lahat ay nagtutulungan, ito ay magiging makabuluhan. Join us in giving every first Sunday. Bayanihan tayo para kay Lord at sa kanyang iglesia. Good morning, church! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Maari po bang palakpakan muna po natin ang ating Panginoon? Napakabuti po ng ating Panginoon. Salamat po, aming Ama. And alam ko po na lahat po tayo ay nasasabik na umawit sa ating Panginoon. Kaya naman po inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. And let me share to you a Psalm of David in Psalm 13 verse 5 and 6. And it says, I will trust in your unfailing love. I will rejoice because you have rescued me. I will sing to the Lord because He is good to me. And church, dalangin ko po na katulad po ni David, magkaroon po tayo ng puso na nagtitiwala sa ating Panginoon, a heart that rejoices with Him and sing for Him, and magkaroon din po tayo ng desire na umawit at sumamba sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, pinupuri ka namin, Lord God, at pinasasalamatan, aming Ama. Sa iyo lahat, Panginoon, ang pagdakila, aming Diyos. Father God, salamat po, Panginoon, sa napakagandang umagang binigay mo sa aming lahat, aming Ama. Salamat po, Panginoon, sa biyaya niyo, Lord God, sa grasya niyo, Father God, na aming nararanasan, aming Ama, sa bawat araw, Lord God, at sa bawat oras ng aming mga buhay, aming Panginoon. Father God, thank you, Lord Jesus, that you have given us this joy, Father God, in our hearts, Lord God. This unexplainable joy, Father God. Father, salamat, aming Ama, that you have lifted up our sorrows, Lord Jesus, and you comfort us, Father God, ano man ang aming pinagdaraanan sa aming mga buhay, aming Ama. And Father God, sa umaga pong ito, aming Diyos, ninanais namin, Father God, na mapapurihan ka, aming Ama, na maitaas, Panginoon, ang inyong pangalan sa aming kalagitnaan. Ang maluwalhati ka, Panginoon, sa aming pagsambaw, Father God. Samahan niyo po kami, aming Diyos. Maging ang aming paglapit, aming Ama, itangin sa biyaya mo lamang, Panginoong Jesus. Father God, samahan niyo po kami, aming Diyos. Nananais namin, Panginoon, na maranasan ka, Lord God, na marinig ang tinig mo, aming Ama. Mangusap ka, Panginoon, sa aming mga puso, aming Ama. Salamat po, aming Ama. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord Jesus. Let us worship the Lord with all of our hearts. Let us rejoice. Thank you, Lord God. Sorrows, and I can't stay silent.
aming Ama. Salamat, Lord God, at patuloy kang tapat sa aming mga buhay, aming Diyos. Ano pa nga ba, Father God, may iaalay namin sa inyo, Lord God, kundi ang buhay, Panginoon, na sa'yo rin po nagmula, aming Ama. Tanggapin niyo po ang aming awitin bilang aming pagsamba, aming Diyos. Kunin mo at tanggapin ang alay ko sa'yo, Panginoon, naririto ang hain ko sa'yo, ang buhay ko sa'yo rin nagmula, Panginoon, gamitin mo sa kapurihan, kaluwalhatian ng ngalan mo. Ang tinig ko, mga kamay, kalakasan at katawan, pag-ibig ko, buong ako, lahat sa'yo'y ibibigay. Ang buhay ko sa'yo rin nagmula, Panginoon, gamitin mo sa kapurihan, kaluwalhatian ng ngalan mo. Aking Ama, aking Ama, iniibig kita, sambit ng labi ko'y nagsasabi, minamahal kita, ang puso ko, ang isip ko, aking lakas at kaluluwa, sa'yo, Panginoon, sumasamba. O kunin mo at tanggapin ang alay ko sa'yo, Panginoon, naririto ang hain ko sa'yo, ang buhay ko sa'yo rin nagmula, Panginoon, gamitin mo sa kapurihan, kaluwalhatian ng ngalan mo. Ang tinig ko, mga kamay, kalakasan at katawan, pag-ibig ko, buong ako, lahat sa'yo'y ibibigay. Ang buhay ko sa'yo rin nagmula, Panginoon, gamitin mo sa kapurihan, kaluwalhatian ng ngalan mo. Aking Ama, aking Ama, iniibig kita, sambit ng labi ko'y nagsasabi, minamahal kita, ang puso ko, ang isip ko, aking lakas at kaluluwa, sa'yo, Panginoon, sumasamba. Ito ang iyak ng aming mga puso, aming Diyos, na iniibig ka namin, Lord God, at sinasamba, aming Ama. Ang puso ko,
nagsasabi, minamahal kita. Ang puso ko, ang isip ko, aking lakas at kaluluwa. Sa'yo, Panginoon, sumasamba. Aking Ama, iniibig kita. Sambit ng labi ko'y nagsasabi, minamahal kita. Ang puso ko, ang isip ko, aking lakas at kaluluwa. Sa'yo, Panginoon, sumasamba. Aking Ama, iniibig kita. Sambit ng labi ko'y nagsasabi, minamahal kita. Ang puso ko, ang isip ko, aking lakas at kaluluwa. Sa'yo, Panginoon, sumasamba. Sa'yo, Panginoon, sumasamba. Sa'yo, Panginoon, sumasamba. You loved me, and I was so unlovely. You sought me when I was lost. You showed me how much you really loved me when you bought me at the highest cost. There's no greater love than this. There's no greater love than this, that a man would give his life for a friend. There's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid a precious price for me. You chose me when I was so unworthy. You cleansed me with your own blood. You clothed me with righteousness and mercy, and you crowned me with your steadfast love. There's no greater love than this.
no greater love than this, that a man would give his life for a friend. There's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid a precious price for me. There's no greater love than this. There's no greater love than this, that a man would give his life for a friend. There's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid a precious price for me. You have paid a precious price for me. Almighty cross, love lifted high, the Lord of life, raised there to die. Your sacrifice on Calvary has made the mighty cross a tree of life to me. Almighty cross, what throne of grace! You knew no sin, yet took my place.
Lord God. Thank you, Lord Jesus, for your sacrifice, Lord God, that we now have life in you, Lord Jesus. We have found life in you, Lord God. Aming Ama, wala na pong pag-ibig na makakahigit pa, Panginoon, sa pag-ibig na laan niyo para sa amin, Lord God. Salamat, Lord God, dahil wala na pong makakapaghiwalay sa inyong pag-ibig para sa amin, aming Ama. Oh, Father God, salamat po, Panginoon, sa presensya mo, Lord God, na sumasama sa amin, Lord God. And Lord God, ito po ang aming kaligayahan, aming Ama. Ang sambahin at awitan ka, Lord God. Aming Ama, wala na po kaming mahihiling pa, aming Diyos, sapagkat ibinigay niyo na ang lahat ng aming pangangailangan, O Father God. Lord Jesus, ang tanging nanais lang namin, Panginoon, ay maging kagamit-gamit sa inyo, aming Ama. Ang mapapurihan ka, Panginoon, sa bawat oras ng aming mga buhay, aming Ama. Ang maluwalhati ka, Panginoon, at maitaas, Father God, sa aming mga buhay, aming Ama. Patuloy niyo pong linisin, Panginoon, ang aming mga puso, Lord God. Patuloy ka na maghari, Panginoon, sa aming mga buhay, aming Ama. Father God, thank you, Lord Jesus, na ikaw, Panginoon, ang nag-aalis, Lord God, ng lahat ng pangamba, aming Ama, ng lahat ng sakit, Lord God, na aming dinadala, aming Panginoong Jesus. Thank you, Lord Jesus, for your promise, Lord God, for your word, aming Ama, na siyang aming pinanghahawakan, aming Diyos. Sa iyo namin natagpuan, Panginoon, ng pag-asa, aming Ama. Ang kagalakan, Panginoon, tanging sa iyo lang, aming Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang nakakapagpuno ng aming mga puso, Father God, at wala nang iba, aming Ama. And Lord Jesus, patuloy niyo po kaming gamitin, aming Ama, para sa kapurihan ng pangalan mo, Lord God. Ang lahat ng to, Father God, ay iniaalay namin sa inyo, aming Ama. And Father, as we listen to your word, Lord, patuloy kang mangusap, Panginoon, at kumilos sa aming mga puso, aming Ama. Sa iyo na po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Thank you, Lord God. Be glorified, aming God. To God be the glory po, at maaari na po tayo. Last Sunday po ay natalakay natin ang palatuntunan ng Panginoon kung bakit po tayo nagkakaroon ng iba't ibang uri ng problema. At ang pinaka-conclusion po natin doon, dahil lahat po tayo ay dinidisciple ng Panginoon. At nung dinefine natin ang ibig sabihin ng disciple of our Lord Jesus Christ, ay it is a spiritual relationship between the teacher and the student. Lahat po ng Christian, yung totoo, our mandate is discipleship. Nakalagay po yan sa Matthew chapter 28, sabi ni Lord Jesus. Make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching all the things that I have taught you, and I will be with you. Kaya ang mandate po, discipleship. Kaya ang paraan ng Panginoong Hesus sa pagdidisciple ay hindi po lamang sa pamamagitan ng aklat o ng pagtuturo, kundi sa pamamagitan po ng karanasan. Nakita natin kung paano disciple ng Panginoong Hesus, sina Pedro, si Juan, si Bartolome, lahat po sila Andrew. Dinadala sila ng Panginoon sa problemang lugar, katulad ng bundok, kung saan walang pagkain, doon sila dinidisciple. Dadalhin sila ng Panginoon sa dagat, kung saan mayroong bagyo, doon sila dinidisciple. Ganun po, kaya tayo lahat may problema as Christian, dahil dinidisciple tayo ni Lord. Kaya ang puso natin,
as I've said last Sunday, lahat ng Kristiyano, pag may problema po tayo, we are not a victim of this world. Hindi tayo biktima ng dyablo. Tayo po ay dinidisciple, tinuturuan ng Panginoon kung ano ang aral. Bakit pinahintulutan ng Diyos na magkaroon ka ng sakit? Bakit pinahintulutan ng Diyos na mawalan ka ng trabaho? Bakit pinahintulutan ng Diyos na ikaw ay magutom, katulad na sa mga Hudyo? The Lord has a message sa bawat isa po sa atin. Kasi tinuturuan niya tayo. Di ba yung po yung nakalagay sa Matthew? Seek ye first the kingdom or the rule of God and His righteousness, and everything shall be added unto you. Ang nakasunod pa po sa Matthew 11, lahat po tayo ay dapat natututo. Remember Matthew 11:28, come unto me all of you who are heavy laden, and I will give you rest. Tas sabi ho ron, learn from me. Mga tuto kayo sa akin. Paano tayo matututo kung walang problema? Kaya ang pagtuturo ng Panginoon sa atin bilang mga disciple niya ay through problems. Yun ang pagkakaiba ng totoong disciple ni Lord at ng peking disciple. Yung peking disciple, akala nila kapag sila po ay nag-aral na ng Bible, disciple na sila. No, Bible is only a part of God's teaching. Pero sa totoo lang, ang pagtuturo ng Panginoong Isus sa atin ay through problems and suffering. Ano kaya ang tinuturo ng Panginoon? Bakit ako nagkasakit? Yan. Ano kaya tinuturo ng Panginoon? Bakit natanggalan ako ng trabaho? Lahat po yan. May tinuturo. Kaya yun ang gusto ng Panginoon, learn from me. At yun po ang importante, hindi ko kasi makalimutan yun, na ang Panginoon ay nais niya na matuto tayo. Lalo na ho ngayon, we are on the end time. Ito ho, hindi ko sana sabihin, pero alam na natin na nangyayari sa buong mundo. Sinalakin, ang talaga nag-aaway po rito, it is, hindi ho yung Amerika extra lang ho sila rito. Ang nag-aaway talaga rito ay ang Israel at Iran. Pag binasa ho ninyong Ezekiel chapter 38, yun po yung Gog and Magog. Sa ngayon po, talo ang Iran sa Amerika. Pero patay na po ang kanilang leader. At dyan na ho, nagsisimula ang paghihiganti ng ang Russia, Iran, yung Gog and Magog, sasalakay po yan sa Israel. At ang salakay nito, ayon sa Biblia, ay hindi po sa pamamagitan ng mga missiles lang. Tao-tao po ito. Sabi nga po ron, ang mga Russia gagamit pa ng kabayo. Tao-tao po ito. Magsasama-sama lahat ng mga Muslim. Lulusubin nila ang Israel. Pag binasa ninyo ang Ezekiel chapter 38, lahat ng taong pupunta sa Israel para lusubin ng mga Hudyo, papatayin ng Panginoon. Yun ang Gog and Magog. It will took the Jewish people, ang Israel, maglilibing sila ng mga tao, ng mga dayuhan, sa loob ng 7 buwan. Ang haba ng kanilang funeral service. 7 buwan, walang gagawin ng mga Hudyo, kundi maglibing ng mga tao. Nung binabasa ko po ito, kinikilabutan ako. Nakalagay na sa Bible. Lahat ng lulusob sa Israel, papatayin ng Panginoon. Ganong katapat ang Diyos sa Israel. See? Kaya lang sa Bible ito, bago mangyari yun, magra-rapture. Yun ang good news. Yes, there will be a third world war, magkakaroon ng gera, pero hindi ho yun tinitignan. At tinitignan ko yung pangako ng Panginoon sa John chapter 14. Ako'y babalik ako'y aalis upang ipaghanda ko kayo ng matutuluyan. Pag natapos na, ako'y babalik upang kunin ko kayo kung saan ako naroon, sabi ni Lord, doon din kayo. Kaya magra-rapture po anytime. A lot of Christian Bible scholars, they believe rapture probably this year or even this month. We do not know. Wala namang sinasabi si Lord ng date. Pero damaho natin, malapit na dahil lahat na ng palatandaan ay nangyari na. Kaya friends, we better prepared to meet our bridegroom. Kukunin lang tayo ng Panginoon yung totoong mananampalataya na tinubos ng dugo ni Jesus para hindi na ho tayo magdusa sa puot ng Diyos na tinatawag po na the Great Tribulation. Ang Great Tribulation ayon sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 10 ay the wrath o ang puot ng Diyos. It will take about 7
years. 7 taon po yung pagdurusa. After 7 years, second coming of Christ. But we're not looking for the second coming of Christ. We're looking for the rapture of the church. Kung saan pansamantalang dadagitin tayo ng Panginoon. Because that is the promise of our Lord. Pangako ho yan. Walang pangakong nababali sa Panginoon. Lahat ng pangako ng Panginoon, tinutupad niya. Kaya, better be prepared. Maghanda po tayo anytime, any moment. How can we prepare? Yan. Handa lang ho tayo, magkaroon tayo ng totoong malalim na relasyon sa ating Panginoong Yesus. Love God, mahalin natin ang Panginoon, hintayin natin siya, paniwalaan natin lahat ng sinasabi niya. But today, for the meantime, as we are waiting for the rapture of the church, we're going to tackle in the book of Mark, the parable of the growing seed. Ang talinhaga ng binhing lumalago. I would like to read to you Mark chapter 4, starting verse 26. Still, we're now talking about the kingdom of God. Pag sinabi pong kingdom of God, it is the rule of God. Ito po yung palatuntunan ng Diyos sa loob ng Kristyanismo. Di ba nakalagay, seek ye first the kingdom of God. Hindi po, siyempre, ang hari dito ang Panginoon. But the kingdom of God, sa original po yun, ay it is the rule of God. Ano ba ang palatuntunan ng Panginoon? Kaya pag sinabi ni Lord na, hanapin ninyo ang aking kaharian, hindi po yung mukha ni Lord ang hinahanap natin, yung palatuntunan. Kasi may palatuntunan ng Diyos sa ating buhay. May palatuntunan ng Diyos sa relasyon sa mag-asawa, sa pamilya, sa anak, sa magulang, sa negosyo, and so on and so forth. Meron po siyang... At yun ang pinapahanap ni Lord. Hanapin ninyo ang aking palatuntunan patungkol sa inyong buhay at pagpapalain ko kayo. That is the promise of God. And I will bless you. And all these things shall be added unto you. Let us read verse 26 of Mark chapter 4. And Jesus said, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. Verse 27, he sleeps and rises night and day, and the seed sprouts and grows. He knows not how. Nakakapagtaka, no? Naghasik lang ng binhi, dumating ang ilang araw gabi, yung binhing hinangis niya, tumutubo. Hindi naman natin alam kung bakit. Di ba, hanggang ngayon nga, kahit mga scientists, naghahagis lang ako dyan ng buto ng bayabas tumubo, hindi ko alam paano. Ito yung, he do not know how. Yeah, that is the miracle. Basta't naghasikan ng binhi, tutubo. Then verse 28, the earth produces by itself. First the blade, then the ear, and then full grain in the ear. Umuusbong na ho siya. But when the grain is ripe, at once he puts the sickle because the harvest has come. Yan. Napunta ho ito sa harvest time. Pag naghasik ka ng binhi, kahit hindi mo maintindihan, yan ay uusbong, tutubo, lalago, magbubunga. At pagkatapos magbunga, ay darating ang tag-ani. At sa tag-ani, yan ay kukunin. Yan. At syempre, pag inani ka ng Panginoon, doon ka sa kaharian ng Diyos. In other words, ang pinakasuma dito ay kung ano ang itinanim mo, ay siya mong aanihin. Prinsipyo ng Panginoon yan sa buhay. Kung ano ho yung ating inaani ngayon, ay resulta kung ano yung tinanim natin nung panahon na nakaraan. Ever since nung bata pa tayo. Karamihan po nga sa mga sakit natin, inaani natin. Kasi ang tinanim natin, mga pagkaing hindi tama. And so on and so forth. Kasi prinsipyo ho yan Kung ano tinanim mo, siya mong aanihin. Naku, malawak ho yan. Kaya nagtanim ka ng pagkagalit, magkamuhi, aani ka rin ng pagkamuhi. Nagtanim ka ng maganda, aani ka ng maganda, and so on and so forth. Verse 30. Ito na, the parable of the mustard seed. And he said, with what can we compare the kingdom of God? Another kingdom of God na naman. Or what parable shall we use for it? Verse 31,
It is like a grain of mustard seed, which when sown on the ground, is the smallest all the seeds on the earth. Maliit lang ho yun. Yet when it's sown, grows up and becomes larger than all the garden plants and puts out the large branches, so that the birds of the air can make nests in its shade. It compares, friends, to our faith. Kahit na gaano kaliit yung ating pananampalataya, pag ito ay lumago, tiyak ikaw ay pakikinabangan ng ibang tao. Let us please bow down in prayer. Let's ask God to bless. Heavenly Father, we ask for your permission, O Father God, that we might use your holy name and your holy word. Tulungan niyo kami, Ama, na maunawaan ng bawat sitas ng iyong salita upang amin po itong maipamuhay. Hangarin namin na lubusan po kayong maranasan at makilala. Maipamuhay namin, Panginoong Hesus, ang lahat ng inyong palatuntunan dito sa lupa ng gaya ng sa langit. Ito po ang aming dalangin, patnubayan niyo po kami, Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Alam po ba ninyo, ang mga tao ay nagdadala ho tayo ng kadakilaang bagay nung tayo ay nilikha ng Panginoon. At ang tao po ay supposed to be, sabi ng Biblia, ay lalo na ho tayong Christian, ay daluyan po ng pagpapala. Nung nilikha ng Panginoon ng lupa, meron na ho itong mga binhi. At nilagay po niya ang tao, sina Eva at si Adan, at nagsalita ang Panginoon, ang mga lupa ay nagsiusbong ang mga iba't ibang uri ng halaman at puno na inilikha po ng Panginoon. Makikita natin yan sa Genesis chapter 1, verse 11 to 12. Tandaan natin, hinalintulad din ng Panginoon ang kanyang salita. Hindi lang parang binhi, kundi ang salitang binitawan ng Panginoon, darating ang panahon, babalik din sa kanya kung ano ang kanyang sinabi. Yung sabi natin kanina doon sa una, kung ano ang tinanim mo, ay siya mong aanihin. Pero sa Panginoon, ang salita na nanggaling sa Diyos na kanyang pinakawalan, ay babalik sa kanya ng may kabuluhan. Let us read Isaiah chapter 55, verse 10 to 12. For as the rain and the snow come down from heaven, and do not return there, but water the earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater. Tapos sabi, ito na yung application. So shall my word that goes out from my mouth, it shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose, and shall succeed in the things for which I send it. Yun po yung simpleng-simple. Lahat ng salita na lumabas sa bibig ng Diyos, hindi ko nai-imagine ang Diyos na katulad natin, because the Bible says, God is a spirit. Yung bibig po, it is only a symbol that God speak. At yung salita ng Diyos, sabi ng Biblia, ay walang iba kundi si Jesus. Ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao. Kaya sabi ng Panginoon, lahat ng aking sinalita ay babalik sa akin. Pero watch out. Pag bumalik sa akin ang aking salita, tiyak, gagampanan nito ang lahat ng aking sinabi kung saan ko siya dinala. Kaya si Lord Jesus ay salita ng Diyos at bumalik siya sa Ama. Mission accomplished. Tinubos niya ang tao, tayo, sa lahat ng ating kasalanan. Ganon din po ang Panginoon. Lahat ng nilalagay ng Diyos sa salita niya sa ating puso, babalik sa Kanya na may kabuluhan. Walang salita ang Diyos na Walang salita ang Diyos na walang kabuluhan. Lahat ng salita ng Diyos ay may bisa sa ating buhay. When God spoke, the seeds of the earth sprang to life. Yun po yung sabi. When God created us, He placed the seed, the greatness in you. Yung binhi po ay inilagay sa atin. Kaya even as Christian, kahit importante po yung pagbabasa ng salita ng Diyos, yung Bible. Kasi pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, ang Diyos ay nagpupunla ng salita niya sa ating puso. At ang maganda rito, sabi ng Panginoon, yung salitang yun na nilagay ng Diyos sa ating puso, ay hindi babalik sa Kanya ng walang kabuluhan. Babalik tayo kay Lord. Ibig sabihin,
mission accomplished, kung ano man ang nais ng Panginoon. Kaya lahat ng totoong Christian ay pagpapala ng Panginoon sa iba. Yung ba? Yun, pinag-aralan na natin yun. Sinabi ng Panginoon kay Abraham in Genesis chapter 12, pagpapalain kita at ikaw ay magiging pagpapala sa ibang tao. Kay Abraham po yun sa Old Testament, pero sa Galatians chapter 3, sinabi ho ron, sa atin din. Pinasa ng Panginoon ang kanyang pangako kay Abraham. Kaya lahat ng totoong Christian ay nagiging pagpapala sa kapwa-tao dahil ang Diyos ay pinagpala tayo. At ang pagpapala ng Diyos sa atin ay hindi tumitigil sa atin. Pinagpala tayo ng Diyos upang tayo ay maging pagpapala din. Inibig tayo ng Diyos upang tayo ay maging pag-iibig ng Diyos sa ibang tao. That's why, minsan hindi ito naintindihan ng tao, but God's plan and purpose, the seed of greatness in our lives has become buried. Minsan hindi na ho natin ito pinapansin. Friends, pero ang binhi, kasi we're talking about the parable of the seed. Pag ito ay inihasik, dadating ang araw, darating ang gabi, darating ang, lalo na kapag ito ay diniligan, ito po ay uusbong at ito ay lalago. Friends, but there is a principle para ang binhi ay tumubo. Sinabi na ho ito ng Panginoong Hesus sa John chapter 12. Halimbawa po, ang Panginoong Hesus, hinalintulad ang kanyang buhay sa isang binhi. Sabi ho ron, John 12:24, truly, truly I say to you, Jesus said, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Alam naman natin yan, kahit no literal na paghahardin. Lahat ng binhi na tinanim natin, bago po yan umusbong at magbunga, kinakailangan munang mamatay. Yun ang Panginoong Hesus. Siya ho ang ilan tulad ditong isang binhi na inihasik ng Diyos Ama sa mundo para magbunga. Pero hindi magbubunga ang Panginoon, malibang siya'y muna'y mamamatay. Kaya namatay ang Panginoong sa krus ng Kalbaryo. At nung siya'y namatay at nabuhay na maguli, nagbunga ang Kristyanismo. Dumami ang mga banal. Dati, si Lord lang ang banal. Pero lahat ng tinubos ng dugo ni Jesus, naging banal. That's why we, Christian, the church, is the fruit. Tayo po ang bunga ng ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Tayo, mga bunga na ho tayo. Kaya lang yung bungang yun, hindi na ho nananatili sa... Tayo po, pinapasa rin po natin sa iba. Di ba? Even of the 1 Corinthians chapter 15, verse 35. But someone will ask, how are the dead raised? Paano binubuhay ang patay? With what kind of body do they come? You foolish person, what you sow does not come to life unless it dies. Lahat ng tinanim mo ay hindi muna mabubuhay, malibang ito muna ay mamatay. Literal ho yan sa ating buhay, literal ho yan sa mga binhi na ating tinanim. Kahit magtapo ka ng buto ng mangga, buto ng anumang prutas, patay ho yan. Nakalagay lang ho yan. Hindi ho yan uusbong. Pero pag nakita mo yung buto ng mangga, bulok na, patay na ho siya. Kala mo wala na. Pero sa loob po noon, may buhay po yun. Uusbong po yung maliit na dahon. At yun po yung magiging puno. At pag naging puno po yan, lalaki at mabubunga na naman ng maganda. Yun po yung prinsipyo ng Panginoon sa ating mga Christian. Kaya minsan ang mga Kristiyano ay hindi makapagbunga ng Espiritu Santo na nakalagay sa Galatians chapter 5. Dahil maraming Kristiyano ayaw mamatay sa sarili. Pwede tayo magbunga kung mamamatay. Pag sinabing death unto self, ibig sabihin, hindi na ho yung sarili natin ang nasusunod, kundi ang kalooban ng Diyos. Hindi na ho yung gusto natin, kundi yung gusto po ng ating Panginoon. Na I believe that many of the seeds of greatness that God placed within us are waiting the water of God's word of truth to come to them. Doon lang ho tayo magkakaroon ng bunga. Gusto natin lahat ng ginagawa natin may bunga. Di ba? Even in the book of Psalms chapter 1, verse 1 to 3, it says that those who listen to the word of God allows His way to lead them shall become like trees planted beside the waters. At sabi ron,
at magtatagumpay sila sa lahat ng kanilang gagawin. Friends, is our life reflection of the seed, binhi na inilagay ng Panginoon sa atin. That is always for the glory of God. In Matthew chapter 5, verse 16, Jesus said, "Let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven." The word glory, sa Greek po ito ay doxa. Ang ibig sabihin po, it is the manifestation of God in us through the life and work, but through the seed of God. Lahat po tayo ay nilagyan ng binhi ng Diyos sa ating puso. At yung binhi yun ay salita ng Diyos. Kaya somehow, nabinhian na ho tayo. Meron na tayong binhi. Ang hinihintay lang natin, kailan magbubunga yung binhing ito na nilagay ng Panginoon. The Bible says, unless it dies, mamatay muna sa sarili. Kaya minsan ang Christian, hindi nagbubunga kasi ayaw mamatay sa sarili. Yung binhi niya, laging buhay. Friends, yung binhing nilagay ng Panginoon sa atin, in our heart, sabi nga ni Pablo, I am crucified with Christ, it is no longer I who live, but Christ liveth in me. That's why the world is in desperate need of all the good fruit in our lives to produce. We can only bear the fruit of the Holy Spirit if we will die to ourselves. Alam mo ba ninyong bunga ng Espiritu Santo? Pag binasa ho ninyo ang Galatians chapter 5 verse 22. But the fruit of the Spirit is fruit. Bunga na ho ito eh. May binhi na kasi ang salita ng Diyos. But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace. Meron ho tayo nun. Patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such thing, there is no law. Verse 24, note, and those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desires. That's why we must be dead to self. Patay sa sarili. Pero kung mabubuhay pa rin yung ating sarili, friends, kahit na meron tayong Word of God sa ating puso, hindi ho ito pwedeng magbunga. Because the Bible says, unless we are dead to self, patay sa sarili. Patay ang sariling kagusto. Ang dami ho nating gusto. Ang gusto lang ng Panginoon, patayin mo ang gusto mo at buhayin mo ang gusto ng Diyos sa iyong puso. Doon ka mabubuhay. Yun ang ibig sabihin ni Lord. Ang naghahanap ng kanyang buhay ay mawawalan ng kanyang buhay. Ang mawawalan ng buhay, alang-alang kay Kristo, ang magkakaroon ng totoong buhay. Minsan ho, dapat alam natin ang purpose ng buhay. Sa mundo, kapag hindi ka Christian, ang purpose ng tao sa buhay ay para kumita lang ng pera. Napakababaw. Para sa kanila yun. Pero have you noticed, kahit mayaman mo sila, hindi sila masaya. There's a story, a man named Vincent van Gogh, gusto niyang kumita, gusto niyang maging successful sa buhay. Tumasok siya sa trabaho, pero hindi siya kontento, lipat-lipat siya ng trabaho. He was not satisfied. Nagturo siya sa eskwelahan, nag-preach siya, hindi pa rin siya masaya. Palipat-lipat po siya. Anong ginawa ho niya? Nag-apprentice siya sa kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga painting. At nag-painting na lang siya para kumita. Pero nag-painting siya, yung painting niya nabili ng 5 francs, napakamura. Hindi siya masaya. Sabi, walang kakwenta-kwenta itong painting ko. Hindi ako kikita rito. Kaya kahit anong gawin niya, hindi siya masaya. You know why? Kasi ang layunin niya, kumita ng pera. Friends, kung ang goal natin sa mundo ay magkumita ng pera, hindi tayo magiging masaya. Hindi ho yun ang purpose ng Diyos sa atin. May ibang purpose ng Panginoon. Kaya, ang ginawa ho nito, tried all varieties of paintings but since lack. Painting lang ho siya ng painting, pero walang kita. Nasiraan po siya ng ulo, at pagkatapos po masiraan ng ulo, siya po ay nagpakamatay. Patay siya. Noong pa ho yun. But noong 1988, the work of this failed artist set a world record at an auction arises sold for unprecedented 53.9 million. Nung namatay na siya, yung mga painting niya nabili ng milyon-milyon.
Sabi nga ng mga sayang kung buhay pa siya, sayang, nakita niya, successful pala siya. Akala lang niya, hindi siya successful kasi hinahanap niya pera. Imagine if he knew early in life that his purpose was to be an artist. Ang layunin, ang purpose pala sa kanya ni Lord ay maging artist upang makatulong siya sa tao. Friends, hindi pera. Kaya siya, akala niya hindi siya nagtagumpay kasi pera hinahanap niya. Ngayon pala, meron palang ibang gusto ang Diyos sa kanya. See, I've told you, we are the all disciple of our Lord Jesus Christ. He was not satisfied because he was looking for money. Kung pera lang hanap mo, you will never be satisfied in money. Kaya ang daming tao mayayaman pero malungkot ang buhay. Ang tanong, may gamit ba ang buhay mo? Nagiging pagpapala ka ba sa iba? Masaya ka ba sa iyong ginagawang trabaho o hindi? Kasi yung mga Pilipino, pag nagtatrabaho, maliit ang kita, hindi ho sila masaya. Pero hindi ho pera yung pinag-uusapan. Kung nagtatrabaho ka at yung trabaho mo very effective, nakatutulong sa kapwa, dapat masaya ka kahit maliit ang sweldo mo. Because that is the purpose of life. You will be a blessing. Magiging pagpapala ka sa iba. Pagpapalain kita. Kasi sa tao, pag sinabi pagpapala, pera kagad. Friends, sa Bible, ang blessing hindi lang pera. Sa Bible, ang blessing, ikaw ay makatutulong sa ibang tao, sa iba't ibang kaparaanan. That is God's promise to Abraham as well as to us in Galatians chapter 3. Nangako ang Diyos, pagpapalain kita at ikaw ay magiging pagpapala ko sa ibang tao. Lahat na ho yan. But he should look for a purpose in his life. Tayo po ay pagpapala ng ating Panginoon. That's why in Luke chapter 8, verse 11, Jesus said, the seed is the word of God. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Tayong lahat. Lahat naman ng Christian nilagyan ni Lord ng binhi eh. At yung binhi natin, hindi ho ito binhi ng katulad ng salapi. 1 Peter chapter 1, verse 23. Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible through the word of God, which lives and abides forever. Diba? Nilagyan tayo ng Panginoon ng binhi sa puso. Incorruptible, binhi, hindi nabubulok. Ibig sabihin, binhi, hindi nawawala ng saysay. Bearing the fruit of the Holy Spirit. Friends, that is the illustration of the kingdom of God. In other words, ang sinasabi ng Panginoon sa Mark chapter 4, kanina binasa sa inyo, ang buhay ng tao, basta tanim ka lang ng tanim. Huwag mong intindihin kung kailan bubunga, kailan uusbong. Basta tanim ka lang ng tanim. Huwag kang magsasawa. Di ba sabi ni Lord? Tanim ng tanim. At pagkatapos, aani ka rin. Mark, basahin ko ulit Mark chapter 4 verse 26. And he said, the kingdom of God as is if a man should scatter seed on the ground. Nagtanim ng bini sa lupa. He sleeps, natulog siya, bumangon, gabi, araw, and the seed sprouts and grows. He does not know how. Hindi niya alam kung bakit at kung paano ito tumutubo. Yun ang lesson ng Panginoon sa atin. Tanim ka lang ng tanim sa buhay. How can we apply this to our life? Tanim ka lang ng tanim ng yung binhi rito, yung Word of God, it is the good works. Basta tanim ka lang ng tanim ng kabutihan sa kapwa mo. Tanim ka lang ng tanim sa kabutihan sa asawa mo, sa anak mo. Darating ang panahon, yung pamilya mo, magiging matatag dahil nagtanim ka na nagtanim. Friends, raising good children is like scattering seed upon the ground. Yun ang problema ng Pilipinas. Hindi marunong magtanim. Tapos pag malalaki na yung mga bata, matagal na yung pamilya, nagtataka sila bakit suwail yung kanilang mga anak. Hindi ka nagtanim ng mabuti sa iyong mga anak. Kaya yung mga anak mo, rebelde sa iyo. Yan ang ibig sabihin. Kung ano tinanim mo, siya mong aanihin. Taniman mo na maganda ang yung asawa, aanihin mo rin yan pagdating ng panahon. Kaya ito may kinalaman po sa parang magsasaka eh.
God will reward us with children of whom we can be proud of. Friends, sa family ganun po eh. Kung tatay ka ng tahanan, dapat nagtatanim ka ng pagiging responsableng isang ama ng tahanan. Kasi maraming Pilipino hindi responsable sa kanilang pamilya bilang ama. Tapos magtataka sila, walang pagmamahal at paggalang kanilang anak at asawa sa kanila. Hindi ka nagtanim. Di ba? Ang nanay ganun din. Nagtatanim ng pagmamahal at pagkalinga. Kasi pag tinignan ho natin Ephesians chapter 5, ito lagi ko sinasabi pag nagkakasal ako. Ang relasyon ng mag-asawa ay inahalin tulad sa relasyon ni Kristo at ng church o ng Christian. That is the meaning of marriage. Kasama po ang ating Panginoon. Kaya doon po sinabi po ron, ang lalaki ay katulad po ni Kristo. Si Kristo ang sabihin ay Messiah. Sa Old Testament, ang pinupuspos o pinapahiran lamang na langis ay ang hari, ang propeta, at ang pari o ang priest. Kaya ang tatay, ayon sa Efeso Kapitulo 5, ay nasa kanya ang responsibilidad sa pamilya bilang isang hari. Hindi yung naghahari-harian ka. Kasi yung hari, hindi ho ibig sabihin yung hari masusunod. Hindi. Ang hari po, ang responsibility ng hari ay protector ng pamilya. Provider. Siya ang nagbibigay ng pangangailangan ng pagkain ng pamilya. Tatay ho yan. Savior. Yun ang larawan ng ating Panginoong Hesus bilang hari. Si Lord pinoprotektahan tayo. Si Lord pinoprovide yung ating pangangailangan. Yan po yung role ng tatay. Yung nanay naman, ganun din. Pero bago yun, ang tatay, hindi lamang hari, kundi ang role ng propeta. Ang role ng propeta, it is the father who gives the vision to his children. Ang tatay ay magbibigay ng pangitain sa kanya mga anak. Anak, mag-aral ka mabuti, ito ang magiging mo pag ikaw ay lumaki. Di ba? Yun yung tatay, binibigay ng vision. Kasi ganun ho tayo. Dapat tuturuan natin yung ating mga anak. Prophet ka ng pamilya eh. Gagabayan mo yung mga anak mo. Di ba? Gusto mo maging engineer? Gusto mo maging doktor? Lahat, piliin mo. Huwag mo lang pipiliin ang pagiging pastor. Kasi gusto maging pastor. Sabi ko, magpapastor ka lang kapag pinili ka ng Diyos. That is the role of a prophet as a father. Hindi porke sinabi ng anak mo, tatay gusto ko maging pastor, o sige magpastor ka, hindi ho yun. Gagabayan mo rin siya, anak, ang pagpapastor ay hindi inaambisyon. Tapos binasa kong Bible sa kanya, sa anak. John chapter 6, sabi ni Lord, hindi ikaw ang pumili sa akin, ako ang pumili sa iyo. You have not chosen me, but I have chosen you. That you should go and bear much fruit. Ngayon, kung gusto mo maglingkod kay Lord, pwede ka naman maging musician. Pwede ka maglingkod sa Panginoon. Pero pag ikaw ay tinawag ng Diyos, kasi tinawag ako eh. Nagsalita ang Diyos sa akin. Literally. Nagpakita ng vision and dreams. Ayoko maging pastor. Dahil alam ko mahirap ang pastor, patay gutom. Yun ang nakikita ko noon, mali pala yun. Kaya lang nung tinawag ako ni Lord, sige po Lord, ang kalooban niyong masunod. Nagpastor ako. Ngayon, sabi ko sa mga anak ko, pag ikaw ay pinili ng Diyos, pag nagsalita sa iyo ang Diyos, sundin mo ang Panginoon, huwag ako. Yan. That is the word of a prophet sa tahanan. Ang magulang ang gagabay sa anak kung ano ang kanyang sa mo siya dadalhin. Di ba nasa Psalms 127 verse 3 ho yan? Ang mga bata ay katulad po ng palaso kung saan itutok ng magulang, doon po siya pupunta. That is the role of a father. A prophet to your home. Kaya kapag ang bata lumaki na walang kinabukasan, kasalanan ng tatay. Hindi siya binigyan ng vision. Mabigat ang pagiging tatay. Biro mo, gagampanan mo ang role ng isang hari. Ikaw ang poprotekta sa pamilya, ikaw magpo-provide ng kanilang pagkain, ng kanilang damit, ng lahat ng kanilang pangangailangan. Ikaw ang magtatanggol sa kanila kapag sila inaapit. Tatay ho yan.
Tapos yung tatay pa rin, bilang prophet, siya po yung magbibigay ng vision sa kanyang mga anak. Anak, itong gawin mo. Vision po yun. And then lastly, the role of a father as a priest. Yung priest naman sa Old Testament, sila po yung gagabay sa mga bata upang ilapit sa Diyos. Bigat ng responsibility ng tatay, ano? Kaya mag-isip-isip po kayo, mag-aasawa kayo, ito ang role ninyo. Yung anak mo, ididikit mo sa Panginoon. Ha? Tuturuan mo siyang manalangin. Tapos yung buhay mo, dapat kamukha ng buhay ng Panginoon. Grabe! Kasi panonoodin ka ng mga anak mo eh. Anong klase kang tatay eh. You will teach your children how to pray, how to understand the Bible. Ituturo mo sa kanila ang palatuntunan ng Diyos. That is the role of a father. That is the sin. Yung po yung binhinilagay ng Panginoon na dapat umuusbong sa buhay ng bawat Christian na tatay. Second, verse 4. Verse 30, chapter 4. And he said, with what can we compare the kingdom of God? Or what parable shall we use of it? It is like a grain of mustard seed, which when sown on the ground, it is the smallest of all the seed of the earth. Verse 32, note, yet when it is sown, it grows up and become larger than all the garden plants and puts out large branches so that the birds of the air can make the nest of its shade. Ibig sabihin nun, bakit pati ibon binanggit doon sa halaman? Ibig sabihin, kapag ikaw ay lumalago, ang ibang bagay, pag ultimo hayop ay makikinabang sa iyo. Ultimo kapwa-tao ay makikinabang sa iyo. That's why the seed grows gradually and slowly but surely. Friends, that is the secret of the kingdom of God. Tanim ka lang ng tanim. Uusbong din yan. Magbubunga din yan. Tapos sabi doon, pag tanim ka ng tanim, aani ka. Pag wala kang tinanim, wala kang aanihin. Di ba? Parang si Pablo, 1 Corinthians chapter 3, verse 6. 1 Corinthians chapter 3, verse 6. Sabi ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Subalit ang Diyos ang nagpalago. Notice, sabi ko sa inyo, our life, sa atin dapat laging kasama ang Diyos. Pag mag-aasawa ka, kasama ang Diyos. Magtatayo ka ng pamilya, kasama ang Diyos. Ito, magtatanim ka, kasama rin ang Diyos. Magninegosyo ka, kasama ang Diyos. Kaya tama si Pablo. Ako ang nagtanim. Ang misis ko ang nagdilig. Ang Panginoon ang nagpalago. Ginamit ko lang yung misis, pero dito si Apollos ang nagdilig. Yung babae, ang kanyang roles, ay didiligan niya ng pag-ibig at pagkalinga ang pamilya. Kaya yung tatay, gagampanan niya ho yung kanyang role bilang tatay, tagapagtanggol, tagapag-provide, tagapagbigay ng vision, ilalapit sa Diyos sa mga bata. Pero yung babae naman, siya po yung magmamahal, siya po yung kakalinga. Pero hindi porke ginagawa ng dalawang mag-asawa ang kanilang role, aangat at magtatagumpay yung pamilya. Kasi sabi doon, subalit ang Diyos ang nagpapalago. Gusto ko yan eh. But God caused the growth. Dapat kasama ang Diyos maging sa ating pagtatanim, paghahardin. See? Hindi po pwedeng hindi natin isama sa Diyos. Pag hindi natin sinama ang Diyos sa ating buhay, inuulit natin ang pagkakamali ng Tower of Babel. Ang Tower of Babel, kaya nagalit ang Diyos sa kanila, gumawa sila, gusto nila magtagumpay na hindi kasama ang Diyos. Genesis chapter 11. Come, let us build for ourselves a city whose top will reach into heaven. Nagalit ang Diyos. Kayo lang. Magtatayo kayo, kayo lang. Hindi niyo ba ako isasama dyan? Ay, nilito ng Panginoon yung kanilang mga... Nagkaroon sila ng kaguluhan. Hindi sila nagkaintindihan. Kaya sabi ko sa inyo last Sunday, kahit puro Pilipino, Tagalog ang ating salita, pwede tayong hindi magkaintindihan kung hindi natin isasama ang Diyos sa ating pamilya. In every family, bawat pamilya, dapat kasama ang Diyos. Pag hindi mo sinama ang Diyos
sa pamilya mo, yung pamilyang yun sigurado magulo. Awayan ng awayan. Kanya-kanyang ambisyon. Hindi sinasama ang iba. Kaya dito, parang napakita ko sa inyo, ang tatay ay nagtanim, nagtaguyod. Ang nanay ay nagdilig sa pamamagitan ng pag-ibig at pagkalinga. Subalit ang Diyos ang nagpapalago. Ang ganda, no? May kanya-kanya tayong role. May role si tatay, may role si nanay, may role si bunso, si panganay. Pero ang lahat ng ating gagawin, pag hindi ho natin sinama ang Diyos, we will never grow. Kasi sabi ng Biblia, subalit ang Diyos ang nagpapalago. Ang Diyos ang nagpapalago ng iyong negosyo. Ang Diyos ang nagpapalago ng iyong pamilya. Ang Diyos ang nagpapalago lahat ng ating ginagawa kung isasama natin ang Diyos. Pero pag hindi natin sinama ang Diyos, you will never grow. Gawin na natin lahat ng gagawin natin. Katulad po ng Tower of Babel. Kasi yung Tower of Babel, meron po silang unity. Yung nga sinasabi sa akin ibang tao, ng isang pari. Buti nga nagkaka-unity yung mga tao Bakit binawalan sila ng Diyos? Kasi unity ho yun. Di ba tayo, meron tayo sa unity? Para magkaisa tayo lahat. Teka muna, hindi ho lahat ng unity sa Diyos. May unity din ng Diablo, may unity rin ng tao. Kaya yung mga tao ho doon kay Nimrod sa Tower of Babel, come, let us build for ourselves. Nagkakaisa ho sila. Tayo ng templo, ng tore. Mapunta sa langit. Sila lang. Unity without God. Kaya sa Book of Ephesians, sinabi ko ron, preserving the unity of the Spirit. Dapat ang unity ho kasama ang Holy Spirit o ang ating Panginoon. Doon lang tayo magsasucess. Without God, wala tayong magagawa. Minarinig pa nga ako nag-aaway, mag-asawa Yung babae, binabanggit yung pangalan ng Diyos, sabi nila, huwag babanggitin ng Diyos dito. Walang pakialam ang Diyos dito. Sa ating dalawa lang ito. Sabi ko, patay kang bata ka. Wala na. Hindi siya pwera ang Diyos. Akala nila, maayos nila ang kanilang relasyon nang hindi kasama ang Diyos. It is impossible. Imposibleng maayos ang inyong problema nang hindi mo sinasama ang Diyos. Why? Sabi ng Panginoon, kung wala ako, wala kayong magagawa. Di ba? Kalagay na ho sa Book of John. Kaya yung Christian, lahat ng meron tayo, ini-include natin yung sinunod. Papakasal tayo, sinasama natin ang Diyos. Nagkaanak tayo, dededicate ang bata, kasama ang Diyos. Nagpatayo ng bahay, pabibless, kasama ang Diyos. Nagtayo ng negosyo, lahat po kasama ang Diyos. Why? That is the teaching of God. Without me, you can do nothing. Wala kang magagawa pag wala ako. Kaya lahat na lang na meron tayo, pinagkakatiwala natin kay Lord. Maging sa pag-iingat ng ating mga anak, ng pamilya. Di ba? Yun sinasabi ko lagi sa tao. Even in our love. Akala ng tao, marunong tayo, friends, lalo na pagdating sa pag-ibig, ay naku, hindi ho tayo marunong umibig. The Bible says. Yung pag-ibig ng tao, karnal ho yun. Kaya iba-iba yung pag-ibig sa Biblia. May pileo, pag-ibig bilang kapatid. May pag-ibig sa physical, dahil maganda, dahil sexy. Pero ang totoong pag-ibig puro, yung agape, yung walang kondisyon. Yun yung pinakamataas na antas ng pag-ibig, the agape. The love without, that is the love of God. At yun ang nais ibigay ng Panginoon sa atin, ang pag-ibig na galing sa Kanya. Yung po yung pag-ibig na magtatali sa mag-asawa. Kahit na yung mag-asawa, magkasakit, magka-cancer, sa hirap at ginhawa, nagmamahalan pa rin dahil tinali sila ng Diyos ng Kanyang pag-ibig. See? Ganda, no? Pag wala ang Diyos, mabalitaan niyo sa TV, yung nagka-live-in, nagpapatayan, pinatay ng lalaki ang kanyang ka-live-in dahil nagselos. Sabi ko, paano hindi papatay? Hindi naman sila pinag-isa. Hindi naman nila sinama ang Diyos sa kanilang pagsasama. Nagtanan lang sila. Nagsama, nag-live-in without God.
Kaya pag nagkaroon ng away, isip ng asawa, papatayin yung asawa. Pero kung asawa mo yan at sinama mo ang Diyos, hindi mo papatayin ng asawa mo. Kasi ikaw din yan, para mong pinatay ang sarili mo. Yun ang nakikita ko nangyayari sa ating bansa. Ayaw nilang isama ang Diyos sa kanilang relasyon. Akala nila sapat na ang kanilang Friends, our love is not enough. Ang sabi nga ng Daniel chapter 5, tinimbang ka, ngunit kulang. Nagmahal ka, ngunit hindi sapat. Why? Only God can fill our heart with His love. Yung totoong pag-ibig ay manggagaling lang sa Diyos. That's why now we're talking about the fruit of the seed, yung bunga ng binhi na inilagay sa atin ng Panginoon. Kasi pag nanalig po tayo sa ating sarili, wala pong mangyayari. Nananalangin tayo kay Lord na palakasin tayo. That's why, friends, we must learn the way of God. Pag sinabing, talinhaga ho ito, parable eh. The parable of the kingdom of God. Ang iba iniisip nila langit. Hindi ho. Pag sinabing kingdom of God, hindi po ito langit. Hindi ho ito kingdom of heaven. Kingdom of heaven, langit. But sinabing kingdom of God, dito ho yan sa lupa. Tinuro ng Panginoon niya sa prayer sa Our Father. Your kingdom come, your will be done here on earth as it is in heaven. Kingdom of God. Ibig sabihin, yung palatuntunan po ninyo, Panginoon, dito sa lupa, sana ay maihalin tulad sa palatuntunan nyo dyan sa langit. Pareho. Yun ang ating goal. The kingdom of God might be upon us. Palatuntunan. Paano natin mamahali yung pamilya? Palatuntunan ng Diyos. Asawa, anak, magulang, and so on and so forth. It should always be according to the kingdom of God. Kaya yung kingdom of God, very important po yan dito sa langit. Yung iba hindi pinapansin yung kingdom, pagdating sa langit, tsaka tayo mag-kingdom of God. Hindi, dito sa lupa pa lang, meron ng kingdom of God. Kaya lang tinatagalog ko lang sa inyo para mas maintindihan ninyo. Ang kingdom of God ay ang palatuntunan ng Diyos dito sa lupa ng gaya ng sa langit. That is the meaning of the kingdom of God. May palatuntunan ng Diyos na gusto niya, yun ang ating pairalin dito sa lupa. Kasi ang demonyo may palatuntunan din dito sa lupa. Sabi ni Lord, ang diablo ay nagpunta sa lupa upang magnakaw, pumatay, at magwasak ng buhay. Subalit ako, sabi ng Panginoon, ay nagpunta upang magbigay ng buhay at ng kasaganaan. John chapter 10, verse 10. See? That is the kingdom of God. Kaya yung atin, meron tayong mga plano. Yes, of course. Pero yung plano natin, tugma ba sa plano ng Diyos? Is it the kingdom of God? The kingdom of God, kasama ba natin ang palatuntunan ng Diyos sa ating buhay? Even in our business, andyan bang palatuntunan ng Diyos? Dito na sa Pilipinas, pag nagnegosyo ka, karamihan dito, dayaan, lokwan. Hindi nga nagbabayad ng tax. Is that the kingdom of God? No. Sa Bible, pag binasi ho ninyo, even the Lord Jesus Christ, anak na ho siya ng Diyos na nagkatawan tao. Nagbabayad po siya ng tax. Ibigay mo kay Caesar ang kay Caesar, ibigay mo sa Diyos ang sa Diyos. Kaya sabi ko, grabe si Lord. Kung tutuusin, exempted siya eh. Kaya lang, ganun pa rin, nagtatax po siya. Why? Sabi ni Lord, kinakailangan pairalin natin ang palatuntunan ng Diyos dito sa lupa ng gaya ng sa langit. Kaya kapag Christian ka, ayaw mag-tax, something is wrong. Gusto mo itsyapera ang Diyos sa iyong palatuntunan. Tax mo yan. Kahit na yung mga leader natin na umurakot, you must pay your tax. Napunta rin kasi, di ba lalo na sa ating bansa, yung mga ayaw na magbayad ng tax kasi kinikurakot lang eh. Pero problema na ho ni Lord yun sa kanila. Pero sa atin, dapat gawin natin ang dapat. Ganon si Lord eh. Gawin natin kung ano nararapat. Si Lord na bahala sa atin. Friends, the kingdom of God, that is why the Lord Jesus Christ revealed unto us the parable of the kingdom of God. Kaya pag sa Bible nakabasa kayo, kingdom of God, pag-aralin niyo mabuti yan. Palatuntunan ho yan dito sa lupa na inahalin tulad sa palatuntunan sa langit.
the kingdom of God. Ang kaharian ng Diyos. O sa Tagalog, sa mas malapit na paraan, ang palatuntunan ng Diyos sa atin dito sa lupa ay gaya ng palatuntunan ng Diyos sa langit, the kingdom of God. That's why we read the Bible. Tititignan natin, ano ba ang kalooban ni Lord? Ano bang palatuntunan niya? Mag-aasawa ako, ano bang palatuntunan ni Lord? Ang palatuntunan ni Lord, magpakasal ka. Magtatayo ako ng negosyo, ano bang palatuntunan ni Lord? Sabit ka sa authority. And so on and so forth. Friends, doon lamang uusbo ang binhi. At ang prayer ko ay mangyari po sa atin, yung sinasabi ng Panginoon, that we might be a blessing of God unto other people. Kasi hindi ko makalimutan yung binasa ko sa inyo sa Isaiah kanina. Ang salita ng Diyos na nanggaling sa kanyang bibig ay hindi babalik sa kanya ng walang kabuluhan. Lahat ng salita ng Diyos nilagay sa ating puso. Babalik tayo sa kanya, but mission accomplished. Magagawa natin ang pinagagawa ng Diyos kung tayo ay magpapasakop sa Panginoon. Pagbalik natin, sasabihin ni Lord, well done, my faithful servant. Bumalik sa Kanya. Kaya lahat ng babalik sa Panginoon, mission accomplished. Yung hindi mission accomplished, hindi babalik kay Lord yun. Ibig sabihin, failure. Pero tayo, yung salita ng Diyos, sabi ng Bible, ay makabuluhan. This is the picture of the kingdom of God in terms of growth. He uses small things like mustard seed to build a big tree. Kaya dito, ang Panginoon nagsisimula po sa maliit na binhi ng mustasa. Maliit lang yan. Kahit maliit lang ang faith mo. Pero, yan ay lalago at lalago. At magiging pakinabang ka sa ibang tao. And you will be a blessing. Friends, I pray to God, bago dumating, bago tayo kunin ng Panginoon, I pray to God that His kingdom, the kingdom of God, might be upon us. Masunod natin ang kalooban. Napakasarap. Ang palatuntunan ng Diyos ay isama natin sa ating buhay. God will bless you. Nakalagay sa Bible, sa Psalms 1, magtatagumpay siya sa lahat ng kanyang gagawin. Sapagkat ang kanyang puno ay nakatanim sa tabi ng tubig o ng batisan. At yun na nagpapalago sa atin, ang grasya ng Diyos sa ating buhay. Pinakamamahal naming Ama, maraming salamat po at isinama niyo kami sa inyong kaharian. Dito sa lupa ng gahainang sa langit. Ibinahagi niyo sa amin ang inyong pag-ibig at ngayon bawat isa sa amin ay kabahagi ng inyong pamilya sa kalangitan. Ama, salamat po pinakikinggan niyo ang aming mga pananalangin at ang aming mga hinaing. Dalangin namin, Ama, ang binhi inilagak po ninyo sa aming mga puso ay magsiusbong at magsilago. Nang sa gayon, aming Ama, maging daluyan niyo kami ng inyong pagpapala para sa ibang tao. Maging daluyan niyo kami ng inyong pag-ibig para sa ibang tao. At maging daluyan niyo kami ng inyong katotohanan para sa ibang tao. Pangunahan niyo po kami, Ama, sa lahat ng aming gagawin. Maraming salamat, Panginoon. Kami na mga anak ninyo na tinubos ng dugo ni Jesus ay patuloy niyong sasamahan, palalaguin at payayabungin. At sa lahat ng aming gagawin, lagi kayong kasama, Panginoong Jesus. Sapagkat batid din namin na wala kami magagawa malibang kayong sasama. Pahintulutan niyo lamang kami, Ama, na matuto kami magtanim na magtanim. Subalit ang paglago ay pinagkakatiwala namin sa inyo. Dahil kasama kayo, Panginoong Jesus, sa aming buhay. Salamat po, pagpalahain niyo ang mga anak ninyo. Dinggin niyo nawa lagi ang kanilang pananalangin. Aabutin sila sa kanilang paghihirap at pagagalingin ang kanilang mga sakit at karamdaman. Panginoong Jesus, tanggapin niyo rin po ang kanilang tithes and offering. Nais po namin maging kabahagi ng inyong kaharian dito sa lupa. Maging bahagi kami, Panginoon, nang sa gayon, kami po ay maituring yung tunay niyong kabahagi, pamilya dito sa lupa. Maraming salamat, Ama. Hindi kami makakapamuhay malibang kayo po ang aming kasama. Pagpalain niyo sila at basbasan ng bawat isa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
Ang lahat po'y magsabi ng amen. To God be the glory. Let's give a clap offering to the Lord. Tayong lahat ay tumayo. Iayahan ko po ang lahat na tumayo at for our response song po, atin pong muling awitin ang sayo sumasamba. Kung kunin mo at tanggapin ang nalay ko sa'yo, Panginoon, naririto ang hain ko sa'yo, ang buhay ko sa'yo rin nagmula, Panginoon, gamitin mo sa kapurihan, kaluwalhatian ng ngalan mo. Ang tinig ko, mga kamay, kalakasan at katawan, pag-ibig ko, buong ako, lahat sa'yo'y ibibigay. Ang buhay ko sa'yo rin nagmula, Panginoon, gamitin mo sa kapurihan, kaluwalhatian ng ngalan mo. Aking Ama, iniibig kita, sambit ng labi ko'y nagsasabi,